feel you in the wind, I see you in the trees. Everywhere I look, I feel your heartbeat. Majestic mountains high, in every drop of rain. All of this just shows me how much you love me. I am amazed by your beauty and your bounty. I am amazed by your constant care for me. I am amazed by your beauty and your bounty. I am amazed by your endless grace for me. In every drop of dew, the rustling of the leaves, the chirping of the birds, a perfect symphony. Smell of the flowers, the richness of the soil, the sweetness of the fruit that satisfies. I am amazed by the symphony of your creation. I am amazed by your omnipresence. I am amazed by your beauty and your bounty. I am amazed by your endless grace for me. From a firefly to a shooting star, to the song a cricket sings, from the raging seas to the placid lakes, to the bubbling of the stream, from the rays I feel from the rising sun to the stillness of the night. I am amazed by your beauty and your bounty. I am amazed by your constant love for me. I am amazed by your beauty and your bounty. I am amazed by your beauty and your bounty.
Welcome to Stories for a Better Normal. It's another Thursday. Napanood ba niyo yung I Am Amazed video? Well, the words were written a few years ago by yours truly. Isn't nature so amazing? Isn't the creator so amazing? Isn't the environment so amazing? Hindi ba nakakabighani ang mga magagandang tanawin at ang ating kalikasan, ang ating kultura at kasarinlan? Kakagaling ko lang sa isang webinar or film showing ng Patok, yan wood carvers mula sa San Remillo at sa Valderrama ng Antique, ng isang dokumentaryong film na ginawa ng isang taga-Panay na na-document ang mga Iraynon Bukidnon ng aking probinsya ng Antique. Pero ngayon umagang ito, hindi pa natin pag-uusapan ang ating mga indigenous people o katutubo, bagamat ngayon October ay Indigenous Peoples Month. Hindi rin natin pag-uusapan pa ang ating mga museo, bagamat ang October ay Museum Month. Pero sa mga darating na linggo, hopefully bago matapos ang IP Month at Museum Month, we will have Stories for a Better Normal. For those joining us for the first time today, what is this stories? What is Lauren Legarda talking about? Ito ba'y mga istorya? Ito ba'y mga kwento? Ito ba'y balita? It's all of the above. But this is very, how do you say? It's science-based, it's researched, but it's grounded in real stories of everyday people, of experts as well, of advocates, of people with a heart and soul for science, for research, for the environment, for nature, for making life better. So, before I start, because I have a long script, I'd like to show you. Maganda ba ito? I can see our guests. Oh, baka akala nyo napakamahal nito dahil nakikisapang ginto at saka silver. Teka muna, tignan natin. Ito ay mga takip ng lata na pinagsama-sama sa isang necklace. I think you know this was a gift of former First Lady Ming Ramos to me many years back. Bakit nakita kong tumutungong aking mga guests? Ayan. Ito naman, ang aking probinsya ng Antique ay home to the Iraynon Bukidnon at pati na rin mga ati ng Hampik at ng Valderrama. So ito ay gawa nila mula sa bundok. Ay teka, hindi. Mangyan yata ito. Teka, yung isang nakuha ko ay gawa ng ati. Pero ito ay sa Mindoro. Baka magkamali ako. May mga anthropologists ba tayong kasama? Tapos ito ay kinabit. Yan. So it's collab. Oo. Teka, i-clarify mo nga, Shiri. Is this one from Antique or is this one from Mindoro? Pero ito sigurado ako gawang Quezon City sa Barangay Payatas. Kung nakita nyo sa Instagram ko kahapon, sa introduction sa show na ito, ay nasa Senate pa ako noon, suot ko yung isang Cordillera necklace at nakabag ako sa State of the Nation. Napakamagarang bag. Gawa sa newspaper at magazines, recycled by Barangay Holy Spirit ng Quezon City. And these are other bags also done from newspapers. Di ba ang ganda? Bakit ang mga iba, mga mamahaling bag, hindi kailangan mamahalin. Kailangan yung mahalin yung bag, yung may heart and soul. Mahal na mahal ko tong bag na to. Ayan. But we will also show you what I have done mula sa mga excess o mga extra na binakol ni nanay kong Ilocana na ginamit ko
dekorasyon sa Senate office, yung mga tira ay ginawa kong eco bag dahil bawal ang single-use plastic, ay kailangan yung mga retaso ay ginagawang eco bag. Ito ay ginawa kong regalo a few years back sa Pasko. Tapos, sa aking 3 terms bilang senator, marami syempre mga events at nagsasabit ng lei. Ang ibang sinasabit ay tela. Sayang naman itapon. So, itong katsa, natira ko rin, sinanay kong 87 years old ngayong buwang na to, ang gumawa nito, but she did it a few years ago. Yan. Hindi man designer bag, hindi po ako nahihiya. Ang Lauren Legarda ay matipid. Ang Lauren Legarda, ang Inday Lauren ng Antique ay pinalaki ng Ilocanang nanay. Okay. Ito rin, dahil ang nanay ko Ilocana, sa mga extra namin na binakol, tapos ayan yung katsa, mula sa mga lumang punda ng unan, sinanay ko ang gumawa nito. Di ba? Ganda, no? Ako lang kaya nagagandahan. Pero yung aking mga guest, tumutungo. So at least, meron akong kakampi ngayong umagang to, maski 4 lang. Natatawa sila sa akin. Okay, huwag kayong matawa. Naglalakad ako sa London o maski sa Bonn, sa Germany, dala-dala ko to. Ba't kayo matatawa? Ang ganda-ganda, di ba? Yan, no? Ayaw na ayoko yung mga plastic, ayoko rin yung mga mamahaling designer. Imbis na Birkin bag, ako ganito, yung katsang galing sa salop ng asukal o yung mga punda ng una na luma. Di ba ang ganda? Recyclable. Sabi nyo, bakit hindi man lang plinansya? Pandemic po ngayon. Wala naman papasok na nagpa-plansya sa akin po. At saka busy ako mula ng maagang maaga. Nasa Zoom na po ako at may budget hearing kami. Pero syempre, hindi ko pwedeng iwanan ang stories for a better normal. Kaya ngayong umagang ito, una, ako'y nagpapasalamat sa mga partner natin. Ako, si Sonia Mendoza, nakikita ko na, nakangiti. Itong aking BFA textmate. Sonia, San Corisikulo ito? Tuturuan niya ako ng aking batas. Imagine, yung lawmaker, dahil siya yung nag-i-implement. Okay, kailan ko kaya ipapasok o ipapakita ang ating mga video? Okay, pero bago yan, gusto ko pakilala ang ating kagawad Jomar Lagarto ng Barangay Holy Spirit, tapos si Shine De Castro ng Old Manila Eco Market, si Wilhelmina Willie Garcia ng Junk Knot, at si Catherine Mana Galido, Back to Basics Eco Store and a Climate Reality Leader. Kasama rin natin si Sonia Mendoza at kasama natin, let me see, ang Climate Change Commission, ang agency ng government na siya nag-mainstream ng climate change adaptation and mitigation and disaster risk reduction. Technical, o hindi bali na yan. Ang mahalaga, everyone watching us in the Philippines and the world, are you familiar with Republic Act 9003? Ano yon? Anong sinasabi ni Lauren? Ang kulit niya. Tuwing Thursday at sa Instagram niya, puro na lang environment, nature, ESWM, segregation, at source recycling, composting. That's it. Segregate waste at source, recycle, and compost. Okay, tell me, sinong ayaw gumawa nun? Why do you throw plastic sa kanal? Bakit itatapon ang bote sa kapitbahay? Bakit itatapon ang mga diaper sa karagatan? Bakit magatapon ng mga sachet sa karagatan o sa lawa? Bakit ang ating mga ilog sa Metro Manila ay parang imbornal? Yan ba ay gawa ng tao? Yan ba ay ginawa ng human being? No. And so, implement strictly solid waste management ecologically. Clean Water Act, we should do wastewater treatment and have septage, sewage. O tama na muna. Yan, excite na naman. Okay? So, I will show my video later, but I'd like to have and hear
from the presentations. Okay, and we start now. Yeah, the first speaker is Kagawad Jomar Lagarto of Barangay Holy Spirit. San sa Kapitan, may emergency yata. Representing Cap Chito Valmosina. Matagal ko nang suki ang Holy Spirit. Hindi ko alam kung kagawad ka na po nung naglagay tayo dyan ng parang lingkod Lauren, may pagkupit ng buhok, may barbero, merong dental mission, pero nag-exhibit din tayo ng mga gawa ninyo sa Holy Spirit. Okay. Itong barangay na to ay outstanding performance. Yan, Hall of Fame awardee ng DILG Seal of Housekeeping for Barangay Governance. Even before I filed the bill in 1998 in my first term as senator, sila nauna pa kay Lauren Legarda. They started their ESWM in 1997. Ang galing nila, Sonia Mendoza. Noong 1998, yung kanyang Gulayan at Bulaklakan ay na-establish. Imagine, 38 years, ako makakompute yung age ko, 38 years old ako, bagong senador, nagbubulaklak na ang Barangay Holy Spirit. Ito'y isang model urban farm, a demonstration and training center, and the barangay pioneered a livelihood program that produces bags, home and office decorations, and storage baskets made from recyclable materials. I asked my staff online, Rose, to give Dole Tupad and Dole Pangkabuhayan to Barangay Holy Spirit, and I also asked Tony Rose to purchase. Ilalagay natin at ipapakita natin sa Facebook yung mga viewers na binigyan ng produkto ng Barangay Holy Spirit. Kagawad, we will listen to you at titignan namin ni Sonia Mendoza kung tama ang inyong pag-implement ng ating batas. Pero sigurado ako magaling ka pa sa akin. Good morning. Good morning, ma'am. Okay po, yung presentation po ninyo. Okay, ma'am. So, in 1997, before the enactment of Republic Act 9003, the Ecological Solid Waste Management Act of 2000, Barangay Holy Spirit had already started a solid waste management program. That's why we have barangay funded and management doon sa mga truck at hanggang ngayon meron po kaming 16 dump trucks na kumukolekta sa bawat kabahayan dito sa Barangay Holy Spirit. In fact, 20 years na po kaming independent when it comes doon sa pangongolekta ng basura. Next slide, please. Ang ginawa po namin, massive information drive was utilized. So kailangan nating masabihan ang mga tao dahil nung una galit pa sa amin, pero nung naramdaman nila na maginhawa at meron pong pera sa basura, sumunod na rin po sila. Barangay collection of waste were divided into 3 zones. Actually po, meron kami kulay green dito sa mapa. Yan po ang kinokolekta ng Lunes at Thursday. Meron kaming red map at meron kaming dilaw. So, in 1 week time, meron kaming 2 collection bawat zona. So, lahat po yan ang susunod. At kami po ay pinapriority po namin dyan yung mga main roads natin, eskwelahan, markets and other commercial areas para po kolektahin yung daily basura nila. At pero po kami, bago pa po ipanganak si 9003, ang Barangay Holy Spirit po ay meron na po tayong implementation na no segregation, no collection policy was implemented. Next slide. In year 1998, Gulayan at Bulaklakan was born. The people community were organized to form association called Samahan ng Munting Manggugulay ng Barangay Holy Spirit with more than 100 members. Actually po, dito po nagulat yung mga taong talaga gumawa sila ng plot ng kanilang mga pagtataniman, kasamahan ng magkakapitbahayan na yung mga gulay na nabubuhay sa Baguio ay kaya palang mabuhay dito sa Barangay Holy Spirit. At sila din po yung nakikinabang ng mga gulay na na-harvest nila na sarili nilang tanim at sigurado po nila na organic yung kanilang inaani. Next slide. Barangay Holy Spirit Environmental Waste Management, ito po yung flow chart namin. So,
alam naman po natin, yung Republic Act na yung 003, sa bahay pa lang, hinihiwalay na yung basura. So meron po kaming collection halos daily sa Barangay Holy Spirit. Garbage truck po namin, yung kinokolekta, dinadala po natin sa material recovery and composting facilities na kung saan po yung ating organic waste ay nagagawa nating compost. At yung compost na to, massive po yung ating production at naibebenta po. Yung iba naman, ipinamimigay po natin doon sa mga urban farmers. At yung iba pa, yung production natin dito sa pwede pang pakinabangan bago itapon doon sa landfill, yung basura na pwede pa ho nating ma-recycle, na kung saan po makikita nyo dito sa likod ko, malaking kapakinabangan po sa mga taga-Barangay Holy Spirit dahil ito pong kinaupuan ko ngayon, Senator, ay ito po ngayon ay livelihood training center na kung saan libre po ang pag-aaral, lahat ng technologies, lahat po na pwede pa natin pakinabangan mula sa basura ay naibebenta po at nagiging kabuhayan ng mga naninirahan po dito sa Barangay Holy Spirit. At yung wala na pong pakinabang nating basura, ito po ang tinatapon natin sa landfill. Next slide. Ito po yung mga gawa namin mula sa basura na kung saan po ay naging modelo po yung isang bag namin. Atin nga yung picture ni Ma'am Lauren dyan. Ma'am Lauren. Meron? Talaga? Yo. Can I see? Yeah. Yes. Ayan yung bag ko. Ayan yung bag na pinakita ko lang ngayon, di ba? Yes, Ma'am Lauren. Gawa nyo yan, di ba? Yes, Ma'am Lauren. Ito po yung gawa namin. Napakaganda. Tingnan mo? Tinatago ko ang gawa ninyo nung ako'y senador pa. Tapos ngayon, itong mga produkto nyo mag-order si Victoria ng Climate Change Commission at saka si Tony Rose ng staff ko na iraraffle natin sa ating mga Facebook. Gusto ko yata yung mga bag ninyo. Papakyawin ko na yung tatlong bag, yung tatlong bag na gawa sa newspaper. Ang gusto ko rin, ayan, para tayong nag-online market. Yes. Okay. O sige, bibilin ko yan. Hindi libre, kagawad. Hindi libre po. Thank you, Ma'am. Okay po. Ayan. Ito, Ma'am, gawa sa straw. Ayan, sige na, bibilin na rin. O, alam mo, baka hindi na matuloy ang programa, baka mag-shopping ako sa Barangay Holy Spirit, ha? O sige, kukunin ko si blue at saka si pink. Pero itong tatlong nakadekorasyon nyo na newspaper, tatlo. Kaya lang, parang humihirit yata yung mga staff ko, humihingi ng tagi-isa. O sige na nga, sige na nga, ayan. O natutuwa ako sa inyo. Alam nyo, sa 42,000 barangay sa ating bansa, bakit kayo outstanding? Ba't hindi gumaya ang 41,999 sa inyo? Kung kaya ng isang barangay sa Payata na maraming informal settlers, bakit naman hindi kaya ng buong Pilipinas? Hindi ba ho? Opo. Sige, patuloy po. Meron pa kayong presentation? Next slide po. Next slide, ma'am. Ito po yung aming, ang mga empleyado po namin sa Barangay Holy Spirit. Actually, we have 500 more or less, 500 employee. So kami po, every 3 months, meron po kami renewal policy na kapag wala pong recycled materials na galing sa basura ay wala pong renewal at wala rin pong tanim na gulay ay hindi po namin na-renew sa aming barangay. So lahat po ng in-encourage namin lahat ng aming empleyado na maging modelo naman sa kanilang mga kapitbahay. Kaya naman po, Ma'am Lauren, kung makikita niyo diyan sa picture, may mga parol na kami gawa ngayon at yung iba naman may mga flower base, may mga bag. Next slide. Dahil po ngayon ay pandemic, mula po nung March, ang amin pong kapitan ay naglunsad po ng house-to-house campaign para po dito sa pera sa basura at magtanim ng gulay sa
kahit sako lang sa kanilang bakuran o kanilang bahay na may lagay, na marami pong variation na iba't iba. Nandiyan po yung kamote, nandiyan yung talbos ng kamote, nandiyan yung malunggay, alubati, okra, na pinamimigay po namin yung mga seedlings mula po dito sa ating gulayan. Next slides. At patuloy po yung aming weekly clean-up drive sa ating mga kanal, sa ating pong mga estero. Kung makikita niyo po sa slides natin, hindi lamang po empleyado ng barangay ang tumutulong sa amin para linisin po yan. Marami pong out-of-school youth at saka mga homeowners at saka mga purok leaders natin and tannods para po mapanatili ang kalinisan dito po sa ating mga creeks. At hindi lamang po paglilinis ang ginagawa namin sa creek, yung mga pwede kong taniman ng mga gulay, may mga naaani po sila dyan at dahil marami po tayong tanim na gulay. Next slides. Ito po yung aming urban farming na kung saan po yung sinabi ko kanina, sinimulan po natin ngayong pandemic yan, ngayong March. Naisip po ng ating kapitan, Chito Balmusina, na magtanim ng maraming puno ng malunggay, alugbati, talbos ng kamote, okra, mga pechay at kung ano-ano pa ho. So ngayon po, lahat halos na meron kaming open na mga lupa na hindi pa kinakailangan ng mga may-ari, ay tinataniman na rin po natin ang mga gulay kasama po ang mga naninirahan sa Barangay Holy Spirit. Next slides. Ito po yung aming urban farming, yung gulayan at bulaklakan, na kung saan po nagiging training center o demo center po para lahat po ng naninirahan sa Holy Spirit ay maturuan. Minsan po marami pa ho dito rin na pumupunta mga nearby barangays, nagpapaturo po at gusto nilang kopyahin kung paano namin ginawa at nagawa ng Holy Spirit itong urban farming sa aming barangay. Ang ganda! Yung iyong mga gulay, ang tataba. Yes, ma'am. Wow! Organic Yan ang po. wow! Ay, yung inyong greenhouse ay gawa saan? Actually, ma'am, gawa siya sa, yung iba ngayon, bago, gawa lang sa kawayan. Yung iba, gawa po sa bakal pa na may net. Pero ngayon po, sinisikap na natin na talagang kahit hindi bakal, magiging greenhouse na po siya. Kawayan. Ang galing nyo. Sige, continue po. At sa barangay, sa amin pong gulayan, ma'am, next slides. Meron po tayong greenhouse dyan. Ang ginagamit po natin technology diyan, hindi na tayo halos pakibalik. Hindi na po tayo gumagamit ng kuryente halos sa Meralco dahil meron na po kaming na-put up diyan na solar panel. So yung tubig natin diyan 24 hours po na nagdidilig sa ating mga gulay at meron din po kaming mini na tilapyahan diyan o isdaan. So meron yung mineral station po namin, ang nakikinabang po diyan ay ang buong barangay, no? So yung solar lights namin, yan din po. Kaya kung makakapasyal po rin kayo sa ating gulayan, Ma'am Lawrence, siguro maninibago po kayo dahil marami na po na upgrade. Next slides. Ito po yung mga award namin kanina na nabanggit na ni Ma'am Lauren. Siguro po, hindi ko na po sasabihin pa, yung ilan na lang. At dahil po kami ay sa naging Hall of Famer po kami noong 2016, dito po sa patimpalak ng DILG at saka tanggapan ng ating mayor at ng COA at ng ating vice mayor. So lahat po halos ng parangal ay nakuha po ng Barangay Holy Spirit. Naging dangal ng lungsod kami ng 2014, 2015, at ngayon 2016 po ay naging Hall of Famer kami. At sumali na naman po kami, nanalo na naman po kami dangal ng lungsod. Maraming salamat po. Ang galing! Parang gusto ko pa makinig kay Kagawad. Sana ganyan lahat ng kapitan, sana lahat ng Pilipino, ang puso parang mga taga-Barangay Holy Spirit. Tuwang-tuwa ako sa inyo. Sabihin po ninyo sa akin, yan ba ay tinuro ng gobyerno or pinondohan kayo ng gobyerno o kusang loob bilang barangay chairman, barangay kagawad at ng mga tao sa Barangay Holy Spirit ang gumawa ng pagresikulo ng plastic, lata, newspaper at iba pang bagay. Kusa ng mga tao, di ba? Kusa po, ma'am. Actually, yung aming barangay chairman, si Cap Chito Balmusina,
nung nagsara po ang payatas dahil nagkaroon tayo ng shortage kung saan itatapon yung basura, nung bago pa gumuho ito, naisip niya na po noon na bakit hindi natin aralin, turuan yung mga tao na dalawa lang ang dapat sinisegregate, yung nabubulok at di nabubulok na basura. So sabi niya, siguro mababawasan din yung ating may tatapon sa payatas kung i-recycle natin at pagkakakitaan pa ng mga tao yung ating mga patapunan ng mga bagay. So nakita po ni Kapitan na maganda pala na magkaroon tayo ng training sa mga tao, turuan sila paano i-recycle yung isang bagay na walang bayad, libre. Ang lahat na nagawa nila, pwede nilang ibenta at pagkakakitaan nila. At meron pa yung mga kasunod. So may composting tayo sa Barangay Holy Spirit. Organic fertilizer ang ginagawa natin na nanggaling din sa mga kabahayan. Bakit hindi natin turuan ang mga tao magtanim sa mga bahay nila? Bumili po tayo ng mga seedlings para po sa mga tao. Actually po, wala kami hiningan na anumang pondo, kundi inasa po namin ito sa pondo ng barangay na meron kami at hindi kami humingi kung kani-kanino. Nagkaroon kami ng 16 dump trucks, nagkaroon kami ng payloader, nagkaroon kami po ng transfer station sa pamamagitan ng pondo ng barangay. Very good. Natutuwa ako sa inyo. Congratulations na kayo ay pioneer. Nagsimula ng implementation ng ecological solid waste management. Hindi ko maaring sabihin na congratulations sa pagsunod ng aking batas dahil nauna pa kayo sa aking batas. Kaya sasabihin ko, ako ay sumunod sa inyo. Ginawa ko yung batas kasi nakita ko na kaya pala ng barangay kung saan ay puro basurahan. Imagine pag sinabing Smoky Mountain sa Tondo, pag sinabing Payata sa Quezon City, ay basura dyan. Hindi. Ang Holy Spirit, guided by the Holy Spirit, ang galing talaga. May puso at utak ang mga tao. Kung ganyan ang Pilipino, walang problema. Congratulations po. Sabi ng staff ko, natulungan ko daw kayo sa Dole Tupad. Kung hindi tama ang sinabi ng staff ko, or kung hindi po sapat, ay papa-coordinate ko po sa inyo para po ang Dole NCR ay patuloy na magbigay ng Dole Tupad Cash for Work sa ating mga recyclers ng solid waste at ng Dole Pangkabuhayan na programa ng Department of Labor para magkaroon ng puhunan ang mga nagre-resikulo ng plastic, ang mga gumagawa ng aking magandang mga bag. Di ba? Ang ganda-ganda. Yes. Oh, di ba? Yes, Mama. At ako alim na alim sa inyo kasi kayo ang nag-i-implement ng aking special na batas. Kaya, kayo ba ay maniniwala sa maraming nagsasabi? Hindi marami, yung mga maiingay dyan. Yung batas naman ni Lauren, maganda lang pakinggan. Hindi naman kayang gawin. Ituturo ko kayo, kagawad. Yes, ma'am. Chairman, sabihin ko, ay bakit sila kaya? Kayo nakatira sa magagarang bahay, sa mga subdivision, halo-halo ang basura. Sa Holy Spirit, may mga informal settlers yan, dating may garbage dump na sinara. Ba't nila kaya? Mahiya naman yung nakatira sa solo-solong bahay kung yung mga lugar na may informal settlers kayang i-implement ang ESWM. Kagawad, pwede kong hingin na mag-mentor kayo sa ibang barangay, hindi lang sa Metro Manila, sa akin Antique. Minsan, susunod, mag-Zoom meeting, 590 barangays, yung kaya lang na may wifi, may internet, so gagather ko sila with distancing kung saan yung gym ng LGU, kasama yung mga mayor, mapahiya naman yung mga hindi sumusunod. Bakit ang Holy Spirit ang galing ni Kagawad? Alam mo, gumawa ka ng 5 minutes, i-upload natin sa Facebook. Meron ka na ba na video? Yung ganyan, sa simula. Yung art cards na pinakita mo, gawin natin into a 3-minute presentation. Gusto ko 1 million views para turuan natin ang mga tao. Salamat po. Join us pa rin dahil pagkatapos po ninyo, ay pupunta tayo sa isa pang nag-advocate
at nag-implement ng aking batas. Shine! Nako, si Shine, kanina pang tungo, natutuwa ako sa iyo. Old Manila Eco Market. Ang gusto ko malaman, itong pag-organisa mo ng isang eco-friendly market sa Intramuros. Nakita ko na ito sa social media eh. Maaring hindi pa ako nagpunta ron, pero sa Instagram yata or sa Facebook, na-like kita at gusto ko puntahan. Ito initiative na ito ba'y bago pa to ng pandemya, di ba? Pero paano tayo magpapatuloy sa panahong pandemya? Ito ba'y patuloy online ngayon? What brought you to establish this in Intramuros, my favorite place aside from many favorite places? Napuntahan mo na ba, Shine, yung ating likhaan? Likhaan in Puerto Real ay dati butas lang po yun. Yan po ay parang, what do you say, preso yata dati yun. Tapos, dati mapanghi at marumi. Pero, lininis po natin, kasi dating aquarium, dating preso, kung ano, nagbabaha, tambakan ng basura. Ngayon ay resource center. Ang ganda! O, gagawa tayo. Maraming homework. My staff, Tony Rose, Cherie, are taking notes. Gagawa ako ng virtual tour of Likhaan Resource Center. Ba't ko nabanggit yun? Dahil pag pumunta kayo Intramuros, sa Eco Store ni Shine, pumunta na rin kayo sa Likhaan. Okay, so tell us what brought you to this project of the Old Manila Eco Market, and how are you faring during the time of pandemic, and do you have an online platform? Shine De Castro, I love your positivity. You just keep on nodding and saying yes to everything I'm saying and doing. Tama naman kasi sinasabi ko, di ba, Shine? Yes, tamang-tama po, Ang galing Deputy mo. Lauren. Okay. So, magandang umaga po sa inyong lahat. Thank you po sa opportunity na mag-guest po kami dito. At yes, ma'am, kasi sobrang tuwang-tuwa po ako sa lahat ng sinasabi ninyo. Lalong-lalo na po na nauna pong nag-present ang Barangay Holy Spirit. Kasi kumbaga, parang sila yung mga tatay at nanay. Kami sobrang baby pa po. Bagong-bago pa po ang Old Manila Eco Market. Ikukwento ko po ang storya po namin ngayon. So, next slide. Ayan, ang Old Manila Eco Market po, gaya po na nabanggit po ni Deputy Lauren, ay isang weekend market po sa Intramuros. And actually, before po ng pandemic, nagkaroon po kami ng pangalawang market sa Rizal Park. So, sa next slide, ayan. So, makikita po natin na pre-COVID, we were able to complete ban po sa single-use straws, paper cups, plastic cups, styro cups, anything disposable po ay ipinagbabawal po namin sa ating weekend market. Meron po tayong nakapaggawa na po tayo ng 62 na weekend market day sa Intramuros pa lang, at nadala na po natin yan sa iba't ibang syudad, sa iba't ibang malls at eskwelahan. Nakagawa po kami ng 49 pop-up events and more than 200 local MSMEs ang atin pong natulungan. At bukod po sa ating mobile market at ang weekend market sa Intramuros at Luneta, nagko-conduct po tayo ng mga workshops na i-discuss ko rin mamaya, at nagkaroon na po tayo ng 600 trainees. At dahil po namimigay kami ng libreng tubig, yes, may libreng tubig po sa amin sa lahat po ng ginagawa naming weekend market. Kasi imagine niyo po, sa Intramuros, napakaraming turista, napakaraming nagsisimba. Sa harap na harap po kami ng Manila Cathedral Church. Kung lahat po sila ay pupunta sa convenience store, ang init sa Pilipinas, di ba? Para bumili ng bottled water. Ilang bottled water po ang mapupunta sa ating landfill. Kaya po, sa initiative po namin ng aking co-founder na si Sheila, nakapag-divert po tayo ng 9,882, so almost 10,000 bottled water po ang na-save po natin na mapunta sa mga landfills at ating mga karagatan. So sa next slide, ayan. So yan po ang eco-market natin. Hindi na-skip po yata yung pinakaunang slide ng aming inspiration. Kasi po ganito po yan. Nagsimula po talaga yan kasi po ako po'y batang tondo. Ako po'y talagang taga Maynila, at ang akin naman pong co-founder na si Sheila ay Bicolana. Pero dito na po siya nakatira sa Santa Ana, Manila, at naisip namin, bakit
sa Manila, wala kaming weekend market. Kailangan pa naming pumunta sa iba't ibang syudad para maka-experience ng weekend market, 'di ba? Ang daming mga idol namin, 'yan tulad ng Legazpi Sunday Market, ang Salcedo Saturday Market. So, nagpupunta sila sa ibang syudad para ma-experience yung mga organic, naturally made products. But dito wala. Eh Maynila 'to, ito ang sentro. So, yun ang aming naging inspirasyon. Pero dahil nga ang aming advokasya ay iban or i-reduce ang paggamit ng single-use container at plastics, minabuti po namin na um, pag naggawa kami ng weekend market, sabi namin, bawal ang single-use plastic. Kaya struggle po siya sa totoo lang po, Deputy Lauren, kasi ang dami pong mga merchants, kumbaga na nagrereklamo. Kasi ito po ay napakahaba pa pong proseso ng awareness in terms po ng pagpapatupad po ng ating mga batas na yun nga po yung ginawa po ninyo, segregation, and yun na nga lang pong awareness in itself kung bakit mas mabuting gumamit ng mga reusables. So sa next slide, makikita niyo po ang mga sample products namin. Konti lang po kasi yung products dito sa bahay namin kasi nga po ito po ay collection po ng mga local MSMEs natin all over the Philippines po. Ito yung mga eco-friendly and naturally made products from shampoo bars, conditioner bars, mga beeswax wraps na sinurse from Batangas. Sa next slide po, makikita naman natin ang mga upcycled and handmade. Ipagmamalaki ko lang din po ito pong nasa upper left side na mga produkto from Anik-Anik Manila. Kung mapapansin niyo po, ang gaganda po niya ng mga earrings at bracelets, pero gawa po yan sa pet bottle, soft drinks. Ayan. So, and then sa gitna, hindi ko na i-discuss kasi si Willie Garcia po yan ng Junknut Eco Creatives. Isa rin po siya sa aming mga partner merchant sa aming community. Tapos po yung Invisible Sisters, ayan naman po ay mga supot na kinrochet para po maging mga wallet at bags. Meron po tayong mga products from social enterprises from Likhaya by Verlani na gawa rin sa mga dyaryo or magazine na binilot. Ayan. And mga recycled po, upcycled na mga kutsara at tinidor na ginawang mga accessories. Sa next slide naman po, ayan, syempre ang mga regional products po, tinutulungan po natin ng iba't ibang mga probinsya sa Pilipinas para po, kumbaga ang Old Manila Eco Market po ay isang platform para sa mga local MSMEs ma-showcase ang kanilang mga products. Ito nga pong suot ko ay gawa sa Nito from Marinduque. Yung ibang products po nila yung pong nasa lower right side po ng ating slide. Yung pong nasa gitna ay from Bicol at yung pong alam yan, mga bottle products na napakasarap din naman po from all over the Philippines po yan. And mga handmade products nagawa ng ating mga artisans from the north, Pampanga, Bulacan, Tarlac. Ayan. So sa next slide naman po, ayan, syempre ang ating mga indigenous communities, hindi rin po natin sila nalilimutan. Mga fabric, ito pong suot ko po ay from Miss Clada. Ito naman po ay gawa sa Mindanao. Ayan. So sa next slide, ayan. Ang weekend market hindi makukumpleto kung wala itong mga gulay, prutas, at yan, mga fresh flowers at mga plants po na meron ding available po sa eco market nung pre-COVID. And the next slide. So hindi po doon po nagtatapos ang advokasya ng Old Manila Eco Market sa pagtulong sa ating mga local MSMEs na may mga products from different regions na mga eco-friendly and naturally made. Bali po, meron po tayong ginagawang mga community building, trainings and activities. Nag-iimbita po tayo ng mga buskeros at mga local artists para gumawa ng live portrait making sa market. At yun nga po, kanina tuwang-tuwa po talaga ako sa Barangay Holy Spirit kasi nagtataas ako ng kamay na gusto ko pong magpa-mentor. Kasi po dito po sa Intramuros, sa tulong po ng Intramuros Administration, baby steps po. Nagsisimula pa lamang po kami sa kung ano po ang naisagawa ng Barangay Holy Spirit. Nag-conduct po kami ng mga trainings, Bokashi Composting Workshop, atin pong Urban Farming 101, kasi po ay magtatanim po kami sa Intramuros. Mamaya i-discuss po natin yan. At
sa tulong po ng Mother Earth Foundation, nag-conduct po tayo ng ating waste management seminar. So tuloy-tuloy po 'yan. And it's a community dialogue po. Hindi lang po ang mga miyembro, residente, mga residential ang parang nilalapitan natin. Ini-involve po natin pati po ang mga eskwelahan sa loob ng Intramuros tulad ng Lyceum, Letran, at ang mga simbahan para po makuha ang kanilang opinyon kung paano po natin magagawang zero waste community ang Intramuros. So sa next slide po, ayan. So, yun nga no, pre-COVID, ang dami nating activities na nagawa and it's really a business disruption. So, sa point of view po ng isang entrepreneur, sarap po kasi ang Intramuros at Rizal Park even before the Luzon Y ECQ was implemented because we're considered a mass gathering. It's really a challenge. Providing even for the most basic needs kasi ito po yung mga maliliit na MSMEs. Isa rin pong challenge na nakita natin ay ang re-emergence ng disposables. Grabe po ang single-use plastic sa mga deliveries ng pagkain, sa online shopping na ating nararanasan sa ngayon. Pero looking at the brighter side po, ang atin pong mga MSMEs ay nakitaan po natin ng flexibility at ang kanilang pag-shift from offline to online. So kahit po yung mga dati na sinasabi nila hindi sila techie, pero ngayon they were able to innovate at transform into online shops. And at the same time, hindi lang po sa Maynila ang naging reach nila ngayon kasi nakakapag deliver na po sila ng mga produkto or nakikita na rin sila sa mga iba't ibang lugar sa bansa at even outside ng Pilipinas. The bayanihan spirit is very present even among competing products. Kitang-kita po natin yan sa mga maliliit MSMEs natin. At sa panahon pong ito, doon po natin talaga naiisip yung mga basics. What is essential? Ano ba talaga yung mga basic na kailangan? How to survive and thrive despite this situation? Ang holistic wellness na hindi lang wellness at health, physical body, but ito rin ay mental health, spiritual, and ang ating community. At yun nga kanina, no, tumatango ako rin kay Barangay Holy Spirit kasi yung growing your own food, yan po, sa bubungan ko po, marami po akong mga gulay at herbs na yan na po ang ginagamit ko po sa aming pang-araw-araw na pangangailangan. At very soon po, dahil po sa tulong po ng IA, Intramuros Administration, meron po tayong maliit na lote na gagamitin po para masimulan ang urban farming. Meron po kaming training third week of October para po maturuan kung paano po gawin yan sa ating mga barangay sa Intramuros. And soon, bukod sa makukuha nila ang kanilang basic necessities ng pagkain sa pang-araw-araw, ay maibebenta rin po nila yan para po meron naman po silang pagkakakitaan. So, iyon lang po. So, sana po ay na-inspire po kayo sa aming advokasya dahil po ang amin pong pangarap ay lahat po ng syudad ay magkaroon po ng ganitong klaseng weekend market dahil kaya naman pong gawin and at the same time i-extend po sa komunidad ang pagtulong hindi lang sa local MSMEs pero i-involve po ang buong community pati ang mga residente. Thank you so much, Shine, and please continue to shine and please stay with us just like Barangay Holy Spirit. Teka, ngayon ba ongoing ang inyong weekend market? Hindi ngayon, no? Hindi pa po, bali online pa lang po. Online, okay. And you're on Instagram, on what platform? Instagram and Facebook po. Okay, so lahat naman ng ating mga guests at lahat ng network ninyo ng MSMEs, pati mga indigenous peoples, ilalagay sa aking Facebook page, even at the end of the show, so they can even purchase your products online and perhaps we can link you with our indigenous peoples and MSMEs in Antique as well. Now, ang ganda naman ng background. Teka, we have Junk Nut. Gustong-gusto ko yan. Una, yung ginagawa ng Holy Spirit, talagang parang sila yung core ng lahat. Tapos, nag-e-evolve into a weekend market at eco store. Tapos ito naman, MSMEs rin at saka indigenous people's products and Junk Nut. So tell us, Willie Garcia, siya ay artist din at siya ay
Wow, you Metrobank Arts and Design Excellence, environmentalist and artist as well, and she's been doing furniture pieces and accessories that have been exhibited even in Europe. So tell us, paano ka na-inspire ng ating ecological solid waste management law? Paano to nakatulong sa inyong pagiging environmentalist and artist? Where do you have your products of junk not? What is your online platform? How are you coping with the pandemic? How are you influencing many of young people like you not to waste and to have wages from waste? Willie Garcia. Hello Wilhelmina. po. Yes, Wilhelmina. hi. Hello po. Good morning, Ma'am Lauren, and good Ayan morning na to aga, yes. fellow speaker. Hello. Yes. So my name is Willie po Garcia. I'm an interior designer po for by profession. So because I always believe that designing should not only for human but also for the environment. Next, please. So ma'am, I started with also teaching the solid waste management to the community. Next, please. So tinuturo ko sa community po yung proper waste management and all the plastic waste that they collected. May tinuro akong technique sa kanila how to make it into rope manually. Tapos nakakatuwa kasi nung nalaman nila yung proper solid waste management, nag-set up din ako ng MRF sa community. My partner community is I started with Taal Volcano. So nag-set up din kami ng MRF doon to properly segregate all their household waste. Pero eventually, hindi na rin nila nagamit kasi household pa lang, nagsisegregate na sila tapos binebenta na nila yung mga recyclable. Tapos yung residual waste, which is plastics, yun naman yung binibili ko sa kanila, sa community. Tapos we turn it into home furnishing. Tapos, may program kami na you have to buy back the finished product out of your waste. Next, please. So yun, so like I said, I start this program in Taal Volcano. Dati ako palang gumagawa ng mga chair. Isang chair, apat na araw ko ginagawa from the collection, from cleaning, weaving, and the finished product. Pero ngayon, I have the whole team na. So mas marami kaming nagagawa na mga silya gawa sa basura. Next, please. So yeah, during my 5 years in Taal Volcano po, I did some inventory of the plastic waste that we recovered for the chair use. So far, nakaka 2 tons na kami ng plastic waste na nagamit namin para sa mga silya. Next, please. Ito yung Taal Volcano. So dati nagsusunog sila dun sa island, sinusunog lang nila yung mga basura o kaya tinatapon sa lake. May habit pa nga sila na nilalagyan daw nila ng mga bato para hindi lumutang yung basura nila na tinatapon sa Are you lake. referring, Willie, to the volcano itself? Dahil bawal na yan, no man's zone na ngayon. Yes po. Yung isla after nung pumutok yung vulkan. So, Yes po. ikaw ba ay nasa Talisay o sa iba't ibang town around the volcano now? You're no longer in the volcano itself, right? Oo. Yes, opo. Ang nakakatawa dun sa programa ko, so na-display sila in 3 areas. So nung nasa Ibaan na sila, Balete, and in Laurel. So 3 areas na sila. Pero nung nasa evacuation sila, naging therapy nila tong pagtatwine ng plastic waste. So tinuloy pa rin nila yung pagtatwine kasi wala silang pinagkakakitaan noon. Ang kailangan lang naman nila is kamay at yung materials na libre kahit saan. So during nasa evacuation areas sila, nagko-collect pa rin sila ng mga nagamit nilang mga plastic. Ang ganda. So ito yung mga finished itong mga product naman. gawa mo, itong mga gawa mo ngayon, saan ang work force, saan ang mga tao na evacuees ng Taal? Very good, tinutulungan mo, ikaw ang designer, napakaraming Yes, plastic sa ating kapaligiran.
Saan to ginagawa ngayon? So yung raw materials po galing sa community, tapos yung finished product, dito namin ginagawa sa Binyan, Laguna. Dito po yung studio ko, dito namin binubuo, finished product po lahat. Tapos aside from buying the raw materials to the community, I'm giving them another 5% from my sales. So parang Very yun yung good. community funds nila to, diba, parang may naging emergency fund nila yon actually during the eruption. Ang So, ganda. Kamukha thank itong you po. silyang yan. Magkano yung isang silya yan? Oo. Yung mga silya namin ranging from, may maliit kami na 2,300 to 90,000. So, depende kung gaano kalaki. Itong bilog na Yung, silya. Oo. yung bilog po, it's 8,500. Yung may backing po. Yung i-backing. 8,500. And yung mga stools is 5,000. So, Okay. yan yung, Para maliwanag, ito ay plastic waste galing sa residente ng Taal Volcano bago pumutok ang Bulkang Taal. Tama? yes. Tapos, you as an environmentalist designer, dinidesenyo mo, pero ang labor nito sa mga tao rin na may-ari ng waste na plastic na yon. Oo. Tapos Yes, binibenta mo, and then you pay them for their labor because ang materials naman ay libre galing sa sarili nilang waste. Very good. Yes. Okay. Tuloy-tuloy. Next, Proceed. please. So yan po yung mga ginagawa namin ngayon. Last year ginawa namin yung aside from furniture, gumagawa rin kami mga lamps, yan. Ngayon mga trophies. Last year ginawa namin yung UAAP. Gawa yan sa mga basura. At the same time, like ito, kinolaborate ko din with the Maranao Collectible sa Marawi. So yung medal is made of bullet shells. Tapos yung lei is langkit din from Marawi. So we also support local textile. Next, please. So ngayon, tuloy pa rin naman yung ang projects namin ngayon is mostly mga corporate giveaways and mga trophies ng mga companies, and also mga interior projects. Soon I'll be doing the Climate Change Commission office. So an example yun na all the interior fixture made Very of good. mga Very basura. good. So yan yung entire collection ko. We can make lamps, big furniture, mga rocking horse, everything. Bags din, meron din kami. And eto, meron kaming cellphone holder. So yan, ito yung ngayon din yung gamit ko. Nagawa din sa scrap wood and mga plastic waste. Next, Magkano please. yung cellphone holder mo? Yung cellphone holder, it's 1,200. Okay, for one of our first Facebook viewers, I will give away a cell phone holder. So the Wow. Climate Change Sige. Commission is in charge of this webinar. So kanina sinabi ko, kukunin ko yung pink plastic bag at yung blue bag from Barangay Holy Spirit at saka yung tatlo na nasa letrato na naresikulo mula sa newspaper. Kukunin ko rin itong magandang gawa sa plastic na cellphone holder from Willie, and please select isang binebenta ng Old Manila Eco Store ni Shine for our Facebook viewers. So meron na tayong 5 mula sa Payatas, 1 mula sa Intramuros Eco Market, at 1 mula sa Junk Nut. Natutuwa ako sa iyo. Itong silya mo ay gawa sa plastic? Yeah. Yan po yung exhibit namin last 2018 sa Paris Design Week. I was one of the social designer that was featured during the Paris Design Week. So, But is this comfortable? Nauupuan ba? Maganda, napakaganda. Yes. Napakaganda Apo. tingnan. So, it's beautiful, but is it comfortable? yes po. Yun yung mga reaction din actually ng mga viewers na slowly umuupo sila doon sa silya kasi parang they felt na hindi siya safe, hindi siya comfortable. Pero surprisingly it's comfortable and durable kasi pinatest na rin po namin yan ng tensile if it's durable for
for a chair use. What kind So of plastic do you use? Anong klaseng plastic? For each chair, we were able to save 4 kilos of plastic waste. So mga ano po yan, mga chip wrappers, mga sachet na tinatwine manually. Tapos yung silver naman kasi, kaya siya naging silver, yan yung inside part of the wrapper. Diba? Silver yung inside. Kaya ang nagagawa lang namin is colorful and the silver It's amazing. version of the chair. It's amazing. So 4 Thank you kilos of plastic. At maski anong plastic, plastic mula sa candy, plastic mula sa sachet, plastic mula sa mga bote, lahat yan ay maari mong gamitin. Yes po. Apo. Okay. Yung mga maliliit naman kasi, yun yung alternative namin for cushion. So yun yung ginugupit-gupit, 'di ba? Tapos ginagawang pillow filler. Ginagawa ko din 'yon for interior projects. Mga sofa ko gawa sa mga ginupit na mga plastic na maliliit. So para walang tapon. Can I give you all my junk? Donation. Yeah. You have to buy back the finished product kasi I'm also teaching the consumer how to be responsible with their own trash. Kasi kung tatanggapin ko lahat ng basura ng buong Pilipinas, magiging dump site lang din ako. So one of my advocacy is to teach the consumer to reduce their own consumption. Tapos kung hindi nila maiwasan, gagawin kong silya for you, but you have to buy back the finished product if you want to. Magkano yung silya mong plastic na yan ng 4 kilos of waste? This one is a special special design and project for the exhibit. It's 35,000. Oh, medyo mahal. 5,000 pesos. Yeah. Hindi medyo, napakamahal. 4 kilos of plastic. Ilang tao ang gumawa niyan at ilang araw? Yeah, ang weaving po niyan 1 week namin ginawa each chair. Tapos ang twining naman kasi maraming my community partner is 80 sila sa Taal. So halo-halo pong mga kamay ang gumawa niyan. Maraming involved. So again, another 5% will go to the community, tapos the material 35% of it benefiting the may beneficiary. Which anong municipality in Taal? Balete or Talisay? Ngayon po kasi originally they're from San Nicolas, Batangas, yung area ng Taal. Pero na-display sila ngayon sa Balete, sa Ibaan, and sa Laurel. So tatlo ngayon yung iniikutan ko kasi tinuloy pa rin nila yung programa para sa akin, para gamitin namin for the chair. Kasi wala rin naman silang pagkakakitaan ngayon, nawala yung livelihood nila sa Taal. So ito lang yung nadala nilang livelihood na kahit nasa bahay sila, free time, pwede nilang gawin. Very good. Nakakatuwa. Thank you. Reuse, that's it reduce, recycle. I'd like to know whether has the law influenced you, or maybe you did not even know there was a law, but it's just your advocacy and you did that. Or nakatulong ba yung luma kong batas noong 1998 kaya na-impluensya ka? But how old are you? You're only in your 20s, right? No, I'm 40. Sorry. Yeah, I'm 41. 41. Okay. Are you familiar with our law? Are you familiar with our law? Or did you just do it by yourself? Yes, I'm familiar po kasi growing up, I came from a family of environmentalists din, and yan sila Eco Waste Coalition, yung core group, sila Tita Ochi. Yeah, I grew up with them, with my dad nung pinasarado nila yung dam site sa Carmona before with what's her name? Alcantara. Odette, Tita Odette. Tita Odette. So growing up, yun yung naging influence sa akin. Very good, very good. And so, Odette Alcantara and Sonia who's with us. Yeah, and Tita Sonia. Yes, and I'm glad that somehow there are, hindi na ako malungkot, hindi na ako frustrated sa mga ayaw sumunod ng batas ko dahil meron tayong
Holy Spirit, meron tayong Wilhelmina, meron tayong Shine, meron tayong kayong lahat na nagpapatupad. Thank you so much. Please stay with us and I will repeat Thank you po. whatever I said I will purchase for our Facebook viewers. I hope the Climate Change Commission, Victoria and my office, Sherry and Tony Rose, my promises should be implemented. Catherine Mana Galido is a climate reality leader. This webinar is a partnership with the Climate Change Commission, Climate Reality Philippines, and I am happy to present a climate reality leader. Meron din siyang Back to Basics Eco Store. Nakakatuwa ang mga batang to. She's also a human rights, environmental rights advocate, and a plastic campaigner. Alam mo yung aking bill, no to single-use plastic. Pinail ko na sa Senado, pinail ko na rin sa House of Representatives. Hindi pa nakakapasa. Sana tulungan mo ako, Catherine, write all the senators and congressmen to make the single-use plastic a priority legislation, okay? And tell us about what you do. How do we transform campaigning into urgent climate action as a young climate reality leader? So we have Catherine Mana Galido and the Back to Basics Eco Store. Is it an online store or is it a store that pops up anywhere kung maaari? And tell us about your natural resource management, of landscape governance, and many of the things that you do. So after that, she's our last presenter, but we will have Facebook messages and the video of what we did years ago with Sonia in our site visit to Alfonso Cavite, Tagaytay City, and Potrero in Malabon. In the meantime, we have Kate. Hi, good morning. Good morning po, Deputy Speaker. Magandang umaga sa lahat, sa mga kalikasang umaga. We feel very honored na maging bahagi po dito. Ang gagaling ng mga kasama. At ito po, ako po ay babahagi ko lang po ang aming story sa Back to Basics Eco Store na pinopromote din po namin bilang alternative delivery system. Next, please. So, ano po ba yung BTB? Sabi kanina, Back to Basics Eco Store. Before po ang pandemic kami ay may mga pop-up. Pero nung nagkaroon ng itong pandemic, kami po ay naging online refillery store. So kami po ay nag-refill ng mga essentials. So meron kami yung well-curated set of quality and affordable household essentials. So ito po yung mga brand na meron po sa aming store. Hindi po namin sila sponsors, baka hindi nila alam na nandiyan ang kanilang logo. So kami po nabuo beyond profit, positive impact sa society and environment ang aming principles at gabay. So dapat, kasi kami karamihan din po ng founders ay mga NGO at mga nanay. So dapat ito ay maganda or okay sa pocket, sa people or sa mga tao at sa planet. So next please. Ayan, so simple lang po muna, sabihin ko muna yung aming easy steps sa refillery, online refillery. So yung una, ibibigay sa amin yung mga empty bottles. Pwede rin, kung wala po kayong empty bottles, ay pwede rin ibigay sa amin, ay pwede rin kayong kumuha ng starter kits. Eto, dala ko, katabi ko yung mga empty bottles, yung mga nagamit yun na. So ito po ang isang aming customer ay si Luisa. So may label kung kaninong container yung galing. Tapos we will fill them with your order. Titimbangin namin kung ano lang yung kailangan ninyo, yun lang yung inyong babayaran. Ito yung parang tingi-tingi. Naalala ko tuloy nung ako ay bata, inutusan na nanay bumili sa tindahan. May dala-dalang lalagyan. Pagkatapos nun ay i-deliver na namin. Ang aming sa ngayon, ang delivery namin every Tuesday. So ito po ay nakalagay sa lumang box or walang packaging, walang bubble wrap. Or ito po, katulad dito sa picture ay nasa pallet. Ito po ay ang gumawa nito yung mga jeepney drivers turned woodworkers na nagpa-apply sa mula sa
Baclaran to Sukat, ang alam ko. So ito mga displaced na jeepney drivers nung dahil sa pandemic. So sila yung gumawa ng pallet namin. So yung products na sa crate para wala ring packaging. So next please. So ito po, ano yung beginnings? Saan kami nagsimula? So before, kami po ay binubuo ng mga 5 Amazona. Tawag namin Amazona kasi kailangan namin magbuhat ng mga carboys, ng mga 20 to 25 liters na carboys pag nagpa-pop up kami noon. So nagsimula kami pop up sa mga kaibigang NGOs kasi karamihan sa amin ay NGOs din po. Banggitin ko yung mga co-founders ko pala, si Abby, si Leah, si Tanya, at sila Arnie. So, nung nagka-pandemic po, so 1 year pa lang din po kami, July 2019, nagsimula. So, kami po ay pare-parehong mga nababahala sa sobrang packaging. So, na lahat kami ay mga environmentalists na maliban lang sa pagdala ng boteng reusable bottles, pag-iwas sa straw, ay gusto din namin sa tahanan namin ay zero waste, walang packaging. So, yun po nagsimula at gusto namin ng pagbabago, back to basics yung aming tindahan kasi yung pagpapahalaga sa essential, anong mahalaga sa pamilya. So, zero waste journey, gusto namin makabahagi at mabago din yung throwaway culture. At sa pagdating naman po sa supply chain, gusto namin mabago yung mawala yung plastic, single-use plastic. So, ito rin po halimbawa ng mga bote na pinapadala sa amin ng aming mga customer. So, mga lumang bote. Tapos, ipagbalik sa kanila, meron ng laman, yung mga halaga sa kanila, toyo, suka, patis, ay bahagi din po, panlaba, mga panglinis sa bahay. Next, please. So, ano yung mga challenges? So, kasi yung alternative delivery system, bago po ito, refillery. So, ang isang naging challenge talaga, limited yung resources. Pag mga NGO workers po kami, so wala rin kaming alam masyado sa business. Isa lang ang may business background sa amin. At pag nag-search kami, siguro may mga hindi namin alam, may mga distributors per area, mga paano ba namin itatayo yung aming tindahan. Tapos yung pangalawa po, ito rin napakalaking challenge namin dati, yung paghanap ng like-minded suppliers. Siyempre kasi sanay yung mga suppliers ibibigay, bakit ayaw nyo ng naka 1 liter, naka half liter? So parang ito rin po isang kasiyahan namin. Pati sila, naghahanap kami ng willing na mabago, na magkaroon din sila ng take back or return system na yung mga carboys containers ay naisosoli sa kanila. At kasi mahalaga sa amin ay yung zero waste din nga po. Tapos yung pagpepresyo, kasi nga mura, yung suggested retail prices, naka-design talaga siya na may SUP o single-use plastic na mura naman. So, paano ba namin, kasi gusto namin maging affordable nga sa customers, paano ba namin na makita nila na mas mura dapat kung walang containers, bagong containers. Tapos pag-devote siguro ng time sa social enterprise, sabi ko lahat kami may day job. Tapos pag-adapt siguro sa system sa time ng pandemic. Pero nakita namin na marami talaga gusto rin magkaroon o magsimula ng zero waste journey, pero hindi lang din nila alam paano sila makakapagsimula sa tahanan. So nakita namin maraming interesado ngayong pandemic at dumami yung aming mga customers. Next po. So kahit maraming challenges, ito yung aming inspirasyon. So una, masaya kami, siguro hindi kami, 2 buwan siguro kami munang huminto, nagpahinga mula nung pandemic at tiningnan muna paano ba yung safety. Pero noong June, nagsimula na kami ulit at ang isang natuwa kami, may partner courier kami na sila, kahit walang packaging, yung aming mga produkto ay nadi-deliver nila. Alam natin ngayon, ang pinaka-problema din, di ba, marami kasing online stores, online delivery. Kailangan may bubble wrap, may 5 stars pag bubble wrap. So sana yung mga nakikinig po, sana ma-influence din pag nag-order kayo online, sabihin sana walang packaging masyado or huwag gumamit ng mga bago. So yung Drive Manila, masaya kami, mas mura pa sa kanila magpa-deliver, ay nagagawa na magpa-deliver na walang packaging. Tapos nakita din namin sa Zero Waste Store na nakakasuporta to sa mga local brands. So nagkaroon kami ng 17 local brands or partners. Ibig sabihin nito, 17 din yung nakita namin na
sa pag-deliver sa amin, hindi din sila gumagamit ng mga single-use plastics. At na-influence siguro din namin na negotiate na kapag sinoli namin yung mga containers, meron ding yung iba binibigyan ng discount kami. So katulad ng Marca Piña, Minola, yung Minola oil namin naka-carboy na ready for refill na, tapos sinusoli namin sa kanila, sila ang naglilinis at inuulit nilang gamitin para ibigay din sa amin. Dapat at isa pa pinakamasaya din kami, ngayong pandemic ay nagkaroon kami ng 110 plus households or individuals na nakatulong kami sa kanilang zero waste journey. So, ito po, maliit lang ang store namin talaga, pero masaya kami na nagiging bahagi kami ng zero waste journey. At ang nakita din namin, masaya din kami, ay yung ibang products po namin ay mga community-based enterprises. So isa doon yung sabon galing sa Bukid ni Bogs, meron kaming citronella oil mula sa Talaanding community, yung forest honey po namin ay mula sa mga partners ng NTFP. Tapos yung pallet, yung crate ay mula sa mga jeepney drivers turned woodworkers. So yun po yung isang masaya kami. So next please. At syempre, yung target po talaga namin na divert yung plastics avoided sa isang taon namin ay mahigit isang taon, 4,540 plastics. Pero hindi pa nga po namin nabibilang dito ang yung ilang beses din na reuse yung mga containers ng mga customers din namin. So kung makita niyo po, pag ito yung isang picture na pag dineliver po yung product sa customers, pwede nila ibalik sa amin yung next containers para sa next orders nila. So ito yung swap containers, isa sa mga pictures. So iba't ibang itsura ng containers po yan na paglalagyan ng mga produkto ng aming customers. So yun po yung sa Saving Planet or tulong po sa planeta. So next po. So opportunities nakita namin kasi talaga namang itong zero waste, siguro zero waste stores or zero waste lifestyle ay bahagi na talaga ng kultura ng mga Pilipino. So gusto ko lang pakita yung lumaki ako na may dumadaan na kalesa sa amin na mayroong mga produkto. So sa ngayon po, talagang ang zero waste po ay tumutulong talaga siya sa maraming mga communities. At hindi lang yung store namin ang zero waste store, siguro kung gusto niyo ng zero waste journey, yung katulad po namin para maiwasan din yung containers pag bumibili ng mga isda. So yung mga suki na dumadaan sa harap ng bahay, mga zero waste stores din po yan. Kasi pwede niyo ibigay yung containers ninyo para doon na lang nila ilagay yung mga bibilhin nyo, yung mga naglalako ng mga gulay. Yan. Tapos nakita din yung mga zero waste approaches, mga co-benefits niya sa local economy, livelihood, na dapat talaga ngayong sa climate crisis, ang tinutulungan talaga mga frontliner communities na apektado ng climate crisis at matulungan sila sa hanap buhay. Tapos yung nakakatulong din, siguro sa habang pandemic ngayon, maraming pwedeng gawin din yung zero waste approach ma-adapt sa tourism. Kasi yun din po nagsimula, bakit din ako na-inspire sa zero waste store. Kasi pag nagsimula ako sa zero waste travel, so dapat may mga refill din kung saan ka magpunta, available ang mga tubig. At may mga nakita din naman po ako ng mga establishments na may zero waste practices namin sila. So nakakatulong to sa ating ecosystem. At yung pinakamahalaga ay yung sa kalusugan. Ngayong pandemic, nakita natin kahalagahan ng kalusugan. At nitong taon din po naglabas ang maraming scientists ng sa babala nila sa danger ng mga chemicals sa single-use plastic. So dapat talaga wag tayong gagamit ng mga single-use plastics dahil yung threats niya sa health. At tapos nakita rin ang zero waste approach ay nakakatulong sa resilience ng isang community or ng isang lugar. Kaya sana maganda ang mga zero waste stores sa mga coastal communities din at sa mga community-based tourism. At nakita namin na yung mga partner na local brands namin, nagtuloy-tuloy sila, so makakatulong talaga ang mga zero waste store dito. So yun po yung aming sa next please. At yun.
So ang BTB, Back to Basics Eco Store, committed po sa pagtulong sa inyong zero waste journey. Pati po ang Bokashi Composting pala, nagbigay kami ng webinar. Pwede din kami, may mga products din kami to support yung Bokashi Composting. Kasi ang refillery system works and should be part of a better normal. Salamat po. Galing, nakakatuwa ka talaga. Just a question. Yung mga may bote, lata at plastic na gustong ibigay sa inyo, meron ba kayong material recovery facility kung saan pwedeng kusa nila i-deliver o kailangan pang kayo ang mag-pick up? Pangalawa, once you have the bottles na libre, dinodonate sa inyo, no? Or i-reuse nila. Yung contents na sinabi mo, toyo, suka, muscovado sugar, ano yun? Kayo ang magsa-source and yung container lang ang sa kanila and they will purchase the contents from you, or do they pay directly the suppliers or manufacturers of the contents? Para lang maliwanag. Yes. Ayan po. Opo. Ano po kami, store, refillery store, parang sari-sari store na idadalhin nyo lang yung container sa amin, i-refill namin ng mga products na kailangan ninyo. Pati Whatever mga whatever Yes, opo. products are carrying. Kung ano man yung mga Opo. produkto na kine-carry ninyo. Apo, Okay. so yan, papadala sa amin. Tapos po dun po sa tanong naman po na sa mga bote na mga gusto pwedeng i-reuse, yun din po yung pangarap namin. Sa ngayon lang po, tumatanggap din po kami ng mga donation ng mga wine bottles kasi yan po yung pinaglalagyan namin at mga ibang galon o plastic container. Pero limitado pa po yung tinatanggap namin kasi medyo yung space namin ay limitado. Pero ang pangarap po talaga namin, may partner din kami taga-hugas, taga-linis ng mga containers para makatulong din po sa hanap buhay nila. So yun din po yung pangarap namin. So yan, marami pong pwedeng, pag sa isang zero waste store, marami din pong pwedeng trabaho na pwedeng magawa. Kaya ang mga kine-carry nyong products ay kung suka man, toyo, o muscovado sugar, ay limitado rin ayon sa inyong sources. So yung gustong bumili sa inyo, ang ibig nyo sabihin ay dapat may dala ng sariling tumbler or lata o bote. Pero kung sila ay gustong magtambak sa inyo, magbigay ng bote, let's say itong Pocari ko, pampalakas, kung i-reuse ko to hindi ako nag-bottled water except Pocari kasi wala naman silang refill station. Pero reuse ko lahat ng aking Pocari bottle. Yeah, advertisement tuloy. Pero sa mga gustong magbigay sa inyo ng bote, lata at plastic na hindi naman nila kailangan ng suka at muscovado sugar at gusto lang nilang ibigay sa inyo, tumatanggap ba kayo ng ganun o hindi naman? Because you are a recyclable sari-sari store, hindi naman kayo junk shop of bote, lata, plastic. Gusto ko ma-clarify yon. Opo. Mukha lang junk shop ang aming mga bahay turned refillery hub. Pero hindi, sa ngayon sa mga kaibigan lang din po na mga bumibili na customers na mga containers ang tinatanggap namin. Kasi yon din, limitado sa space. Pero sana sa future, pag mas malaki na rin yung tindahan, ay pwede din kami magtanggap naman. Or baka mas marami pa rin ayun din, isang inspirasyon namin yung marami rin na-inspire, nagtatayo sila ng sarili nilang refiller. Nakakatuwa. Where are you located? Quezon City po yung location namin, pero umaabot din po kami ng Parañaque, may mga customers po kami Parañaque. Yung iba, pero pag limitado, may umu-order din kasi gusto rin nila yung mga ibang products taga Davao, meron yan, may nagpapadala na rin kayo. Pero siyempre yung packaging kasi ang issue namin doon. So we reuse packaging sa mga nag-order sa malayo. Very good. Congratulations. Alam mo, we've had more than 22 episodes of Stories for a Better Normal. And every episode is special, whether it's sustainable mobility, or it's permaculture, or even on mental health, or on indigenous peoples na weavers or micro-enterprises. But this one, because it is Ecological Solid Waste Management Law, my law in 1998. How old were all of you? Except si Kapitan at saka si Kagawad.
But oh, 43 po ako. now, Yes, pero I was inspired po sa inyong batas din. Nagsimula ako ng NGO work 1998. So, yan yung mga unang batas din po talaga na inadvocate. oh, I'm so grateful. Thank you so much to Barangay Holy Spirit. Thank you for doing it ahead of me. Thank you to our climate reality leader, Kate, for reusing bottles and advocating this. Thank you to Shine, continue what you're doing. And thank you to Willie for merging artistry design and doing your designs exhibited even in Europe, in Paris. Shine, I hope your Eco Store will continue in Intramuros and we can have an Eco Store tour and a Likhaan tour. And so, my mind is working again. After this, I would like to have a meeting with the Climate Change Commission, how the four of you, we can collaborate in one physical space or a virtual space. We see. But in the meantime, I will make sure that you are posted at the end of our show, your contacts, and we will post all the art cards and my promises to buy from each of you. But what will I buy from Kate? Maybe I will buy a reused bote na may laman bote, suka, patis, at toyo. At hindi na ako bibili ng muscovado sugar dahil kami sa Antique, marami kami. I'm just so happy. Sonia Mendoza, you're here. Tuwang-tuwa ako. Nakala ko minsan, tayong dalawa lang ang ganito mag-isip at gumawa. So hindi na ako nawawala ng pag-asa sa Pilipinas kung merong mga kabataan gaya ni Kate, gaya ni Shine, at gaya ni Willie, at gaya ng ating mga LGU elected officials sa Barangay Holy Spirit. So once again, I'm hopeful, I'm inspired that my law that I wrote noong 1998, nung ako'y kaedad ninyo, at naipasa ko 3 years later in January of 2001, almost 20 years ago, na hindi pinondohan ng halos 15 years hanggang akong naging chairman ng finance ng 2015. Doon lang nagkaroon ng pondo ang dating zero funding ng Solid Waste Commission under the DNR. But funding or no funding, it is people like you whom we have in this show today that make life better, safer, healthier, sustainable, and more resilient. And our Facebook viewers, 1 minute. Nako, last week hindi ko nabasa ang ating Facebook. Can I just read the Facebook of last week next week? In the meantime, I'll greet our Antiqueños who came from the Patok viewing and now in the stories. Durugin ka salamat sa inyong panunood sa atin. Mandaluyong, Canada, Makati, Quezon City, Cabanatuan, Nagcarlan, Surigao del Sur, Camarines Norte, Macan, Jazz Smile, Ria Liza Faith, Rizal Grade Seco Balagtas, Antolin Juanillo Cordero, from Hamtik, Tonzi Gray, Cruhay Antique, Roxanne San Jose. Those are adorable bags. No need to laugh. I'm not laughing. Be proud of our own products. Harriet Tauli, Nemia Marie Atutubo, Rowena Bantilan Romo, lovely bags. Aba, marami yatang bibili sa Barangay Holy Spirit. Ilagay nyo dyan ang inyong contacts. Maria Rowena Bantilan Romo from Toronto, Canada. Wow, what time is it? 11 ng gabi. Rowena Bantilan, I love recycler. Me too. Lovely Rain, Rodel Cordero Esler, Menro si Balom. Aba, si Balom, the biggest LGU in Antique. Make sure ginagawa nyo kung kaya ng 4 nating guest. Bakit hindi nyo kaya? Lito Velasquez, query lang po, ilang tons ba per day ang i-divert ng Holy Spirit? Ilang tons ang sabi nyo? No, not tons per day. But we can post the art cards after this.
Hazel Manahan Palaganas, Arnel Cabanatan, good day to all Pinoy, Pinoys, Dazzle Labapis, go Ate Kate Galido, wow, Ate Kate, Anthony Gomez Canha from, greeting me, yes, Anthony Gomez from Blue Lagoon. Ay, ang ganda na aming Blue Lagoon sa Pandan, miss na miss ko na ang Pandan. Oh, sana naman ang aking, we will ask all our mayors to watch this. So, maging example sila Araceli Banasha, Marivic Diuyan, Maria Fe Mohana, Ronald Bernabe, Mayad nga adlaw, yes, Emma Pagunsan, Bastonero from Sibalom Antique, Marlene Liao, Marlene, can you make the Sela Hotel and the Pinnacle Hotel and your hardware store and your household an example of what Holy Spirit, Willie, Kate, and Shine are doing? If you can do it, you can teach the Antiqueños, please. And a note for my staff, the Balay nga Bato and the old Capitol building and our new legislative building should be able to follow everything they're doing, because these are buildings that I had built. Mark Anthony Dasco from Mandaluyong, and an excellent concept turned into actual operations. We really have a very good team and many more. And remind me, Victoria, that I will read the Facebook messages of the past 2 weeks in next week's program. Super! Ang galing nyo. Hyper ako. Mula pa ako kaninang umaga sa San Remigio, sa Barangay General Julion, sa aming mga Iraynon, Bukidnon. Ngayon naman, kasama ang ating mga recyclers, mga nagre-reuse, at perfect souls implementing. Sonia, you want to say something? Mother Earth. Congratulations sa lahat, lalo sa Barangay Holy Spirit for implementing your law. Tapos si Shine, si Willie at si Kate, more blessings and continue your good work. Nung nag-zero waste week sa Hong Kong noon, nagpagawa ako kay Willie ng lahat ng name tags namin. Ginawa niya galing sa banig. Tapos yung yung tali niya ay tali talagang abaka. So nagamit sa Hong Kong yon noon, I think 2014 or 2015. Tapos makikiusap lang nga ako na sana labanan natin yung waste to energy bill na ginagawa nila sa Congress, dahil lahat ng ating ginagawa ay magiging zero. Mawawala po yan. Back to zero na naman tayo dyan. Kasi susunugin lang nilang ating basura, and I sent to the Deputy Speaker the presentation of Libel connecting waste to energy incineration sa climate change. Napakalaki ng carbon na kanyang emit. So thank you. Now you will watch the video. This was a few years ago where we tried to teach Barangay Sikat in Alfonso, Barangay Potrero in Malabon, where I was born, and Barangay Nyogan in Tagaytay. Take note, bago ko sila tinuruan with Sonia and the Mother Earth group, may mga dump site at meron silang walang gulayan. So let's watch, but this is maybe a few years old video when Sonia was younger, okay? But I will say goodbye for now because I have so much work and we still have our budget hearings ongoing now in Congress, and I will be in touch with all of you. I just like to say thank you, Barangay Holy Spirit. Please mentor everybody. I would like to say thank you, Willie, for Wilhelmina, merging design, artistry, and recycling, implementing my law. Thank you to Shine for having a marketplace, virtual and physical, of indigenous people's products and reuse recyclable items. And thank you, Kate, for really going back to basics of reusing bottles and no to single use. And you said, panaginip mo, okay? My staff are listening. Let's make the dreams of this young girl come true. Let's have something so they can have a better, bigger space. Think of something. Manny and Rachel, commissioners of the commission, I hope we can do something with Mother Earth. Can you have an e-hub a little after lunch, Sonia, and think
how we can do a collab with this team of a physical space, an online space, which is practicable and the least cost. So thank you so much for those watching in Antique. Duro, give nga salamat. Teka, papakita ko naman yung suot ko, pwede ba? Ito ay every fiber hand-woven ng taga-barangay Bagtason, Bugasong, Antique. Hindi to machine-made na tela, yan ay cotton na tinanim sa Antique, na Antique cotton, hinabi, habol, sa Bagtason, barangay ng kababaihan at mga may lalaking weavers na dinisenyo ng isang millennial na si Marie na galing San Jose, na yung nanay niyang si Marlene ang siyang nanonood sa atin ngayon. Ayan, ha? So, designed by Marie. Maganda rin yung patadyong apparel ni May at marami pang iba. So, I keep on talking. It's been 1 hour and 40 minutes of waste segregation, recycling, reuse, upcycle, but most important, making life better, brighter, safer, resilient, sustainable, and following the circular economy. I filed a bill on the circular economy in the House of Representatives. I filed a bill on the Forest Garden Act. I'll ask all of you to please email congressmen and senators. Tulungan ako, 1 of 300, para mapasa the Circular Economy Act. Thank you very much to like-minded and good-hearted Filipinos. You give me hope. Stay safe. God bless. Thank you. We play the video. Actually, yung Barangay Nyugan kasi, bago mag-start yung itong ating bagong, ito na yung MRF, yung kasing bawat purok namin, meron na talaga kaming MRF. At yung mga mangilan-ngilan ay talagang masigasig naman sa pagsisegregate ng basura. Parang hindi ako makapaniwala nung una eh. Sapagkat yung aming purok po ay talagang napakaraming basura. Yun nga ang pinoproblema na namin kung paano aalisin tong basura. Nag-number 1 po kami sa city kasi yung aming tapunan ay binabaon ho namin. Dumating ang Mother Earth, yung pala'y bawal. Ako, doon po kami nadali. Noong una siyempre ho naninibago. Yung mga tao marunong magsunog. Ngayon po marunong sila mag-segregate. Kasi bawat bahay may tatlong basura. Yung plastic, papel at lata. Maging mas mabusisi sila sa segregation katulad nung hazardous waste at yung pagkolekta namin sa bahay-bahay.
Dati kasi hindi barangay ang kumukuha ng basura at dinadaanan lang siya ng truck ng city para kumuha ng basura. Ang aming barangay po noong una po, ang mga basura po ay nagkalat at kung saan na lang itinatapon ng aking mga kabarangay. Noong pong tinulungan po kami ng mother, gumanda po at dahil nagkaroon po ng MRF po kami. Parang nung sa simula po ay talagang mahirap kasi pag po sinasabihan natin ng ating mga kapwa kananayan, so ang nagiging problema po is yung papaano nga magbubukod. Monitoring na iniikot dito ay ang tungkol po doon sa pag-house to house, kung saan po yung mga bahay ay amin po nga binibigyan po ng halimbawa kung ano po yung tamang pagsisegregate ng basura. Napakalaki po ng pagbago lalo na po dito sa Barangay Sikat sapagkat nagkaroon na nga po ang bawat isa sa parang maliit, yung mga bata hanggang doon sa mga senior citizen, nabuksan po ang kanilang talagang kamalayan na ang mga basura nga po ay dapat nating pagbubukod-bukurin. Nagkaroon po kami ng kolektor tuwing Biyernes at Martes, hindi na sila nag-iisip kung saan itatapon ang kanilang basura. At sila po ay natutuwa dahil kami po sa Alfonso ay kaisa-isang may MRF. Dati po kasi yung aming barangay po, meron po kaming mga garbage truck, meron po kaming mga sweeper, meron po kaming mga kolektor. Pero ang problema po namin, yun hong mga basura namin ay basta-basta na lang po tinatapon. Kung hindi ho dadaan ang truck ng barangay o ang truck ng naghahakot ng basura mula po sa government, sa local government, yung mga basura po namin dito halos tuwing gabi po o kaya pag umaga po makikita nyo po na mga nasa kanto ng kalsada. Kasi po lalagay po sa isang sako, sama-sama na po doon, tapos hintayin lang po yung truck ng basura kung kailan darating, saka po namin binibigay. Maski na po yung mga nabubulok, sama-sama siya, halo-halo rin ang basura. Ngayon po sa aming lugar, lagi pong binabaha. Pag po binabaha yun, pagka malaki na po ang tubig, makikita nakasako, tapos po merong nakasupot. Malaki pa sa salamat nila kasi hindi na sila nagbabayad. Dati nagbabayad sila sa mga bata, kaya lang mga bata tapon lang doon. Ngayon hindi na. Napakalaki po ng naging epekto nung paghihiwa-hiwalay ng basura. Kung nung mga nakaraang taon pag bumabaha po rito, makikita nyo lumulutang yung mga basura. Marami po ang nag-comment na dun po sa isang area na 1 week pa lang ho silang nag-start ng segregation ng basura at sila po ay binabaha. Malaki po yung nakita nilang difference. Parang nagkaroon pa ng yung kabuluhan yung buhay ko dahil natuto po ako yung kung paano po mag-separate ng yung segregation ng basura. Napakalaking tulong po na ang naiambag ninyo sa amin
lalo na po sa kalinisan ng aming barangay. Maraming salamat.